Don't forget to subscribe. Ayan Son TV. Like and share. Pero ako, hindi ako mabarog. Ako tutol kay Tambaloslos. Ang sabi niya, magpe-presidente daw siya. Davao del Norte, payag ba kayo? Ang sabi nila, kung ayaw nyo siya mag-presidente, magpa-prime minister daw siya. Payag ba kayo? Mga Davao del Norte, binayaran ba kayo ngayon? Mga Davao del Norte, binibenta niyo ba ang inyong lagda? Alam niyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Gob. Kasama ang ating Speaker Pantaleon Alvarez. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chong, gaya ni Atty. Vic, gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Ang akala ko, ang pagiging presidente, madadala sa pagkabubuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Gaya ng 31 million ng mga Pilipino, ang sabi ko, gaya ng special ate to the President, Senator Amy Marcos, bihira na mabigyan ng isang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Nung minsan, sinuka ng sambayanang Pilipino. Nung humingi ng pangalawang pagkakataon, ang sabi ko, baka naman lilinisin at gagawing mabango ang pangalan ng kanyang pamilya muli. Mga kababayan dito sa Davao del Norte, nagkamali ako, nabigo ako. Ang akala ko, itataguyod ang malinis na panunungkulan. Wala pa atang 3 buwan sa pwesto, nagkaroon na ng anomalyang sugar order kung saan bilyon-bilyon ang kinita ng mga cronies. Yun pala, natapos ang panahon ng Marcos Sr. cronies. Ngayon naman, nagsimula ang Marcos Jr. cronies. Ang akala natin at ang sabi niya nung kampanya, ipagpapatuloy niya ang build ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano na ang nangyari sa build? Ngayon, bayad. Pati congressman, hinihinga ng bayad para sa proyekto. Alam yan ni Speaker Alvarez. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, pati congressman, kinakailangan magbayad sa proyekto. Ang buong akala natin, ipagpapatuloy ang independenteng panglabas na pulisya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagbunga ng kapayapaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan nawala na parang bula.
At siyempre ngayon, ang buong akala natin, pagpapatuloy ang kapayapaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay makakaladkad sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika. Duterte! 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 Mga kaibigan, palakpakan po natin ang ating minamahal, the 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte! Davao del Norte, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 Davao del Norte, sino ang nagtaguyod ng kapayapaan dito sa Pilipinas? Mga Davao del Norte, sino ang lumaban sa droga dito sa Pilipinas? At Davao del Norte, para malaban ni Tambaluslos, sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Inday Sara Duterte! 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 Sabi ng ilang mga taga Davao del Norte, matatakot daw ang mga taga Davao del Norte sumipot ngayong gabi. Takot ba kayo? Hindi kami takot. Sabi ng ilang, hindi takot. Hindi kami 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 takot. Sabi ng mga ilang taga Davao del Norte, laos na raw ang Duterte. Totoo ba yan? Mga kaibigan, hindi na po ako magtatagal dahil sa aking nakita ngayon. Isa pa lang ang presidente na tunay